At nagbabalik na naman tayo dito sa ating no contact update segment for February 20, 2026. So yun nga mga babes, no? Wala po tayo gender dito, ba lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Pwede rin po i-switch yung mga roles dahil possible magkapalit because this is general reading. And at the end of the day, everybody, you have your free will, no? Na free mong gamitin anytime, anywhere. Pwede mong isipin yung person mo, no? Okay, kung curious ka malaman kung siya ba ay iyong, kung nasa thoughts ka pa rin ba niya or may feelings pa ba siya sa'yo or meron pa ba siya ritong planong actions or kahit na ano rito na related sa'yo, yan ang ating aalamin, no? At yung iba na curious lang kayong malaman, no? Tara dito tambay lang mga babes, no? At ito ay sabay-sabay nating usisain. Taray, usisain. Isa na namang Tagalog word, tagumpay for me. Unti-unti na ako nagiging proud sa sarili ko. Sa Tagalog, Filipino words, ayun 'no. So yung mga babes 'no, wala tayo rito 'no na, energy ng pagpipilit 'no, piliin lamang yung mga mensaheng kumo-connect sa'yo, okey? At iwanan ang ibang mensahe kung hindi related sa'yo kasi baka yun ay for other viewers naman. So let us see. Archangel Michael, maraming salamat. Angel guides, can we get message right in here about the person na nasa isipan ni Collective? Itong person na to ay may feelings pa ba sa kanya? Iniisip pa po ba siya nito? May plano, may actions po bang gagawin? Or kahit ano po na related kay Collective or kahit ano na lang na ginagawa ng taong ito ngayon. Thank you so much. We're getting the right energies by shuffling, and once na ma-feel ko yan, then I will stop and ilalatag na natin yung ating energy sa ating table. Okay. Got it. Caught it. So yeah, let us see. So guys, meron ditong energy ng 10 of Wands, 7 of Cups, oh, High Priestess, 4 of Swords, 2 of Coins, Temperance, 5 of Swords para sa bottom of the deck together with the Death energy and the 7 of Pentacles energy. Parang konting-konti na lang daw mga babes, no? At mawawalan na siya ng pag-asa. Look at the door behind him or her, no? So, pwedeng ito ay pangalawang paglapit niya na sa inyo rito, no? Or whatsoever. Ito naman, no? Konti na lang yung bukas ng pintuan dito sa kabila, no? Magsasara na yan. So, definitely yung light na yan, no? Ay light ng new beginning pero nawawala na to ng pag-asa. 10 of Wands, 7 of Cups energy, no? Ang taong ito ay gusto kang kamustahin online, okay? So, pwedeng alam niya yung social media mo or yung iba naman hindi niyo naman talaga kayo nag-block dito, no, sa isa't isa o yung iba naman dito, no, kahit hindi sa social media, kahit sa text message, no, or sa inyong SIM card number or contact number, no, gusto niya kayo ritong kamustahin. Gusto niyang malaman dito, no, mga babes, no, ang person na kanya ritong nasaktan 'no, ay kung okay na ba ngayon 'no. But don't get it wrong, hindi siya rito, for fun or hindi niya gustong malaman kasi parang, nakaka-proud sa sarili 'no, na isa kayo sa nabiktima niya or nasaktan niya, hindi 'no. Actually, this person's guilty sa kanyang mga wrongdoings, 'yan 'no. Ito yung bagay na hindi nagpapatulog sa kanya gabi-gabi. Yung mga pinaggagagawa niya sa inyo dati, okey? So, gusto niya kayong kamustahin pero parang feeling niya wala siyang karapatan to do that or gusto niya rito 'no, mga babes 'no, na kamustahin kayo pero nahihiya siya, 'yan. Puwede rin kasing namangkasyo sa dalawang ilog with the Two of Coins energy or may options dati puwede rin namang hindi tao yun pero maaaring pinili ka niya over, pinili niya yun over you guys 'no. So nakikita natin dito that this person here ay losing patience and at the same time losing hope na rin sa inyong sitwasyon at nakikita ko rin dito 'no that with the Five of Swords energy mukhang hindi pa naging maganda yung last na usap ninyo or yung last time na huli kayong nagkita 'no, puwedeng nag-away pa kayo
or may mga iba pang naisali rito or na-involve, 'no. So, nakita ko rito na yung iba sa inyo, 'no, karamihan sa inyo ay, hinihintay na mag-sorry itong tao na 'to. But this person here, hindi lang kasi sorry yung gusto niya ritong hingin sa'yo, eh. Ang gusto niyang hingin dito ay bumalik ka, ayusin ninyong lahat, magsimulang muli. Okay, that's why yung death dito ay may sinag kasi gusto niya ng new beginning. You could be married here sa taong ito or ex-husband, ex-wife mo siya or almost there na sana. Puwedeng, boyfriend mo siya or girlfriend mo siya na gusto mo na sana siyang pakasalan dati. But this person here 'no, wants na maging kang ritong, spouse niya 'no, ng legal kung ito ay boyfriend or girlfriend mo pa lamang dati. Okay? And if it is your ex-wife or ex-husband right in here, nakikita ko that this person here ay someone na gusto rito 'no, na magsimula kayong muli. Okay? I-renew ang inyong vows kung hindi naman kayo as in legal na divorce or annulled. Okay? At kung divorce or annulled man, gusto niya kayong pakasalan ulit. Yan. So, just take only what resonates. No? This person's feeling guilty at kahit na yung iba sa inyo wala namang pambablock dito or yung iba pwedeng blinak nyo siya or whatever, no? Para pa rin siya rito nagtitik-tack-toe, no? Kung magpapadala ng mensahe sa inyo, no? Kasi parang feeling niya, um, yung gusto niyang kamustahin kayo ng personal pero parang wala siyang karapatan, gano'n yung feeling. Yung parang parang siya yung gumawa ng kasalanan sa'yo, tapos mangangamusta siya, parang awkward gano'n, 'no? Which is true, kasi siya yung may kasalanan tapos mangangamusta, 'di ba? Ang pinakaunang iisipin hindi lang ikaw 'no, kundi pati yung mga tao sa paligid mo, bakit? Para masabi niya sa sarili niya na meron na namang isang taong na broken hearted dahil sa kanya. Actually, hindi yun, eh. This person here ay literally guilty at gusto niya talaga ritong i-clean up lahat ng mess na naidulot niya rito sa life mo, 'no. Because this person here could be realizing that with the High Priestess energy, ngayon mas naririnig niya na yung puso niya. Ang dami rin kasi ritong sawsawero, sawsawera, ang dami rin kasing nakaapekto rito ng desisyon dati, eh. May mga pakailamero at pakailamera pero lagi lagi ko nga sinasabi sa inyo, kahit na ang daming taong sumasawsaw, sumasali, yung taong, involved pa rin yung may pinakadesisyon na gagawin, 'di ba? Depende na lang yun kung magpapaapekto ka or sasabayan mo 'no, yung mga tao sa paligid mo, 'di ba? Eh, hindi naman lahat ng tao concerned talaga, yung iba may masabi lang, yung iba makapagbigay lang ng opinyon, feedback 'no? May mga taong concerned, may mga taong hindi, 'di ba? So, okey, I do pick up na naapektuhan yung kanya ritong, mind dati 'no, kaya ang nangyari rito ay kayo yung, hindi napili or kayo rito yung nalaglag sa options if ever, okey, may options man dati 'no, ano man yun. Pero this person here could be realizing it now na hindi pala dapat gano'n yung nangyari. That pala ikaw yung kanyang pinili or sinave niya rito instead of that other option, okey? So, hindi ito all about third party lamang na tao pero yung iba yes, okey? Pero nakita ko rito na ano man yun, hindi ka pa rin niya pinili dati. Gumawa pa rin siya rito ng desisyon na ngayon, pinagsisisihan niya na, 'yan. At nakikita ko rito na itong tao na 'to 'no, araw-araw, actually every night, mas maganda sana kasi mas maaliwalas at malinaw rito yung isip niya 'pag gabi 'no. Gusto niya rito sanang mag-message sa'yo, kamustahin ka, kausapin ka, marinig yung muksuri or yung boses mo, okay? So, I do pick up that this person here, Seven of Cups energy, okay, is alam mo yung tinititigan niya na halos lumuha yung eyeballs niya rito 'no, sa social media applications 'no, kung ime-message ka ba niya or hindi. Okay, the message ay alam niya na kung papaano niya i-introhan. Alam niya kung ano yung sasabihin niya sa'yo. But the thing right in here is yung kanyang emosyon 'no, fear is getting in the way. Kasi nga parang naisip niya rito 'no, parang, kapag nag-message siya sa'yo
Baka okey ka, tapos bigla ka nalang hindi maging okey, baka masira yung mood mo or whatsoever 'no. Yun yung iniisip niya. Okey. So, kung sino rin 'tong energy na ito na this person right in here, may mga hindi na rin siya kinakausap na mga dating yeah, I just heard tililing. May tililing 'no. So, ibig sabihin kung sino man yung mga hindi niya na kinakausap na puwedeng yun yung mga tao na, nakasira ng relationship or nagbigay ng advice na, "Wag mong piliin si collective kasi ganito ganyan siya," 'no, yung mema lang, 'di ba? Mema lang at makialam lang talaga sa buhay ng may buhay, 'di ba? So, may mga hindi na po siya kinakausap, inend niya na yung, connection niya 'no, kinat niya na yung connection niya sa mga taong iyon, okey? Puwedeng literal na in-unfriend sa social media, pero yung iba hindi na talaga kinakausap ng personal, dinadaanan niya na lang kung kapitbahay niya man ito. So, nakita ko dito dumidistansya siya rito. Gano'n talaga yun, kasi ganito yan, kapag hinayaan mo ang ibang tao makialam sa buhay mo, parang binibigyan mo sila ng karapatan 'no, na paandarin yung life mo. Eh, ngayon sira na yung life niya rito kasi wala ka, ikaw yung natanggal imbes na hindi, 'di ba? Ano na nangyari, 'di ba? So, it's not easy 'no, to say just sorry, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na ito na malinaw sa sabaw ng pusit na itong tao na 'to 'no, ay dating naguluhan at affected much sa sitwasyon at dumating sa punto na mas pinakinggan niya yung sinasabi ng iba kumpara sa kung anong sinasabi ng kanya ritong sarili, ng isipan niya, ng kanya ritong damdamin talaga 'no, dun sa sitwasyon ninyong dalawa 'no. At saka dapat kapagka sa loob ng relationship wala ng ibang nakikialam. Ikaw siya lang, 'di ba? Wala ng ibang dapat ditong sumali or makisawsaw, makialam 'no? Alam mo kung bakit nangyari ito? Kasi nakita ko dito na kung sino man itong mga tao na 'to na nagkaroon ng power sa paggawa ng desisyon na 'wag kang piliin or ikaw yung maisantabi rito, lagi niya kasi yung kasama, Puwedeng kasamahan sa trabaho itong mga 'to with the Five of Swords energy or alam mo yun, ito yung mga dikit talaga sa bahay niya na neighborhoods 'no, na walang ginawa rito 'no, kundi, magbigay ng kanila ritong opinyon kasi parang feeling nila alam nila yung buhay mo or whatsoever 'no. So, gano'n yung nangyari sa person mo, dati. Kasi yung iba baka ito yung mga kapitbahay niya o yung iba baka ito yung mga kasamahan niya sa trabaho na lagi niya rito nakakasama 'no, 5 to 6 times a week, 'di ba? Depende kung anong klaseng trabaho ng person mo. Pero nakikita natin dito, hinayaan niya na parang, maapektuhan yung kanyang isip 'no. Pero yun na nga nangyari rito, nalason yung isipan niya, okey. So, whatever the case may be, just take only what resonates 'no. Ta's ngayon yung simpleng kahit pangangamusta hindi niya magawa, 'di ba, yang hiyayo mo ko. Kahit this person right in here 'no, ay dying to call you, to hear your voice, or to see your face kahit video call man lang hindi niya magawa, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to na good luck talaga sa kanya 'no, mga hanggang kailan pa siya rito magbubuno sa sarili niya 'no. Kung ito ba ay pipindutin niya na ba itong, green na telephone na 'to at kokontakin ka na? Or pipindutin niya na ba yung send para naman lumipad na yung mensahe at makarating sa'yo, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to kung ganyan ng ganyan, good luck talaga sa kanya. Pero isa lang masasabi ko, guilty at nagsisisi siya rito at may mga ginawa na rin siyang hakbang. May mga hindi na siya kinausap na nakasira sa inyong connection or relasyon dati, okey? Initials, we have here S, P, yeah, SP, 'no, SP mo ito 'no. We have here H, I. For letter B na, B as in boy, maaaring dalawa yun, okay? Just take only what resonates. So we have here A, we also have here T, and last but not the least, we got the letter M. So yeah, these are all the messages I've got right here for you. Honey, again, I'm your Yana on me. For the girls in Yana, do now for the boys. Sarang Hail, Love and Light. Please so check out other channel if interested for more collective readings for all signs. No, ang link para sa ating other channel na Dalmi, which means Goddess of the Moon in Korean, down below sa description box ng reading na Itachua. Again,
사랑해요, love and light. 안녕.